Sinabi ng Department of Justice na inutusan umano ni Senator Laila De Lima ang dating tauhan niya sa DOJ na magdeposito sa bank account ni Ronnie Dayan, ang dating bodyguard at umano'y karelasyon ni De Lima ayon kay Pangulong Duterte. Kasunod dito nagbanta ang senadora na papanagutin niya ang sinumang gumagawa lang o pumipilit na idiin siya sa kalakaran ng droga sa bilibid. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Mas idinetalye na ng DOJ kung paanong may perang nag-uugnay umano kay Senadora Laila De Lima at sa driver niyang si Ronnie Dayan. Kasunod daw yan ang pagsumite ng affidavit sa NBI ng isang Jonathan Jong Caranto na tauhan ng Justice Department at isang Bogs Obuyes na ayon sa isang source. Binibigyan daw siya ng pera ni De Lima para i-deposit doon sa account ni Dayan. Sa sahod nila sa DOJ, ba commensurate dun sa millions na nakuha nila dun sa account na yun? Hindi, maliit lang ang kwan niya eh. Maliit lang ang sweldo niya. Hindi binanggit kung sino sa dalawang saksi ang nagsabi niyan. Nasilip ng GMA News ang bahagi ng affidavit ni Caranto na umaming kaanak ng driver ni De Lima. Inutusan daw siya ni De Lima na magdeposito sa bank account ni Dayan. Pero hanggang 60,000 piso lang daw, taliwas sa mga unang nabanggit na milong-milong piso. Tinanong si Aguirre ukol dito. Okay. Pero sir, kiniklear lang nila eh. Dinedenay nila lahat. Pero hindi na siya sumagot. Bago nito, nilinaw rin ni Aguirre na iniimbestigahan pa nila kung ano ang kaugnayan ni De Lima sa bank account na hindi naman nakapangalan sa senadora. Hindi rin malinaw kung ano ang kaugnayan nito sa bilibid drug trade. Bagay na hindi rin naipakita sa matrix na dating isinapubliko ng Pangulo na kapwa itinanggi na ng PDEA, DILG at ng DOJ na sa kanila galing. Pero sabi ng Pangulo noon, ang driver ni De Lima ang nangongolekta ng pera sa mga drug lords sa bilibid. Reaksyon ni De Lima. I don't think ganun ang laman ng affidavits unless sobrang na-coerce nila under extreme pressure. Walang pumilit sa kanila, voluntary. Gustong linisin kasi nung pangalan ng dalawa. Banta ni De Lima na dati nang itinangging sangkot siya sa droga. Kung ganyan pa rin ang gagawin nila, consciously, knowingly, nagmamanufacture o nagpipilit ng mga hindi naman dapat na so-called evidence, then pananagutin ko po sila in some future time. Dati nang sinabi ng DOJ na 6 ang testigo laban kay De Lima na ihaharap nila sa pagdinig ng Kamara tungkol sa bilibid drug trade. Bukod kina Caranto at Obuyes, may affidavit na rin daw ang isang Melvin na inmate daw sa bilibid. I don't remember any Melvin na convict. Again, kung ano man yung mga so-called affidavit na yan na nandyan na sa kanila at ako ang tinuturo na kung ano, talagang these are manufactured. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang investigasyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights kaugnay sa extrajudicial killing sa susunod na linggo. Pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang ipinagpatuloy. May mga nagsabi na sa akin, matagal nang natap ang aking mga cellphone. Terrorist ho ba ako? O dahil yung sinasabi ng iba, na cuddler ako? Your Honor, I am also suspecting that my cell phone is being tapped. So we are in the same boat. Do you have the capability to wiretap electronic communication? All right, sir. Right now, sir. Right now. None, sir. None, sir. Anyway, you're under oath. Sige. None, sir. NBI. I'm not saying that you're wiretapping, ano? I'm just asking if you have the capability, if you have the technical capability to wiretap, to intercept electronic communication. Wala din po, sir. Of course they have. Now, kung ako rin nasa posisyon nila, itatanggi ko rin. We've heard Hello Garcia, hindi ba? Steve Dailisan, GMA News.